Magandang umaga po sa lahat. Lahat tayo'y dumaan sa pagiging bata. Lahat, kaya alam natin kung ano yung karanasan at buhay ng pagiging bata. Yung iba nga, minsan gustong bumalik ng pagiging bata sa dami kinakaharap ng problema sa buhay. Kaya minsan masabi natin mabuti pa yung bata, parang walang problema, parang wala maraming isipin sa buhay, walang malaki at mabigat na responsibilidad. Mga kapatid, sa pagdiriwang na ito ay ipinakita din sa atin ng Diyos na minsan ang ating Panginoong Jesucristo ay naging bata din at namuhay din bilang isang bata. Sa paglipas ng panahon at sa pagtanda ng tao, iniisip natin na dapat iiwala natin yung pagiging bata sapagkat iniisip natin na tayo ay nag-mature na at sapagkat katawa-tawa ang isang matanda o isang sa edad na nag-aasal bata pa rin. Ano po? Hindi ako pahingit sa kanyang edad, itsura, kung ang kanyang inuugali ay isang bata pa rin. Ngunit sa selebrasyon natin ito, ipinakita niya pa ng ating Panginoon, Jesucristo, na bilang isang Diyos na nagkatawang tao, ay dumaan din sa pagiging sa proseso ng pagiging bata. Hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa dumating ang itinakdang panahon at oras para sa kanyang pagministeryo, ay ipinakita ng Diyos na walang nagbago. Sapagkat kung paano siya dumating, paano siya namuhay, bilang isang bata na puspos ng kabanalan hanggang sa sumapit ang takdang-edad ni Kristo'y nandoon pa rin ang kanyang kabanalan. Ang inihayag ng ating Ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoon na lumago yung kanyang karunungan, lumago ang kanyang kaalaman, at ito'y pinalulugdan ng Diyos. Pero yung kanyang pagiging puso at dalisay na katulad ng pagiging isang bata ay naroon pa rin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating patuloy na paglipas ng panahon, di ba, natural sa ating mga tao na habang lumilipas ang panahon, tayo din ay nagkakaedad, naiiba habang lumilipas ang panahon. Nagbabago din yung mga gusto natin sa buhay. Nagbabago yung ating kaisipan, nagbabago yung ating panunawa. Nung una ay masaya na tayo pag may laruan. Pero mapapansin nyo ngayon, pag binigyan kayo ng laruan, matutuwa pa ba kayo? Hindi na. Pag binigyan ng 5 piso yung bata, matutuwa na ngayon pag bigyan kayo 5 piso. Hindi na. Sabi ba yan, hindi yan. Anin ko ba gaya, 5? Hindi na kayo natutuwa. Dati kapag umuulan, natutuwa pa kayo. Ngayon na uyamot na. Kung ulan na laban, making labahin. Diba ba, yung mga bagay na natutuwa tayo sa nung tayo bata pa, nung pagkata kayo dahil, bakit hindi na tayo natutuwa? Minsan, ayaw na natin maglaro. Pag nabigyan yung bata, lulipa parang buo na yung araw. Ay kayo, pag binigyan kayo yung lulipa. Ay naku, magkagabitis na ang parang napapansin nyo ba? Na habang tumatanda at nagkakaedad ang tao, parang palungkot ng palungkot yung buhay. Amen.
Habang lumalawak yung ating karunungan, nagiging komplikado yung buhay. Habang nagkakaedad, parang bumibigat yung responsibilidad. Isang pagtunay lamang nito mga kapatid, na habang tayo nagkakaedad, hindi lumalago yung karunungan na itula sa atin ng Diyos. Sapagkat iniisip natin na yung pagiging bata ay dapat na natin isang tabi at harapin yung katotohanan sa buhay ng pagiging mature. Kaya tuloy, yung mga magagandang bagay na tinataglay ng isang bata ay naiiwanan din natin. Tignan yung mga bata. Ay, pag may kaaway, ang bilis magpatawad. Mag-aaway yan ngayon, maya-maya, magkaibigan siya naman. Pero yung may edad na, mag-aaway yan ngayon, after 5 years, magkaaway pa rin. Magkaaway pa rin. Ano ba yung puso ba ng bata ka pa ay pinalitan ba nung ikaw ay nagkaedad na? Di ba hindi naman? Yun pa rin yung daladala ng puso. Yun nga lang, iba yung mga bagay na inunlang mo sa iyong puso habang ikaw'y nagkakaedad. Kaya kung ano man yung mga mabubuting bagay, nawawala na natin. Sapagkat kasama ng ating pagtanda, iniisip natin na kasama ng ating pagtanda, dapat tumatanda din ang ating kaisipan at damdamin. Mga kapatid, sa pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, ay patuloy niyang ibinabalik kung ano ba yung mayroon siya nung siya'y bata pa. At ano bang yung mayroon siya nung siya'y tinakda na ng Diyos para gawin ang inuutos sa kanya ng Amang nga sa langit. Ang ipinakita ng ating Panginoon ay ganun pa rin at hindi nagbabago. Yung kanyang pananalig sa Ama, yung kanyang karunungan, at yung kanyang pagsisikap na makapunta sa tahanan ng kanyang Ama upang patuloy na pakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Naging masama ang tao sapagkat nagkaroon siya ng malaking kakulangan sa aral ng Panginoon. Sapagkat habang umiidad yung tao, lagi nating sinasabi na pabisi ng pabisi yung buhay. Minsan sinasabi natin, buti pa yung mga bata, hindi busy. Kasi wala namang maraming intindihin. Kung ano yung oras, nung ikaw ay bata pa, yun pa rin yun yung oras mo ngayon. 24 hours a day. Kadalasan kasi tinatali na natin yung ating sarili sa maraming bagay na hindi naman importante at mahalaga para sa Diyos. Nakapokus tayo doon sa mga bagay na kung saan hindi naman dapat unahin. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, di ba ako'y nararapat lamang na pumaroon sa bahay ng aking Ama? Ang isang bagay na nais na ipaalala sa atin ng Diyos, na makatulad sana tayo ng isang bata na mayroong willingness na matuto, mayroong willingness na makinig, na mayroong willingness na lumago ang karunungan. Alam niyo ba na mas madaling turuan yung mga bata kaysa sa may edad na? Huwag natin sabihin matanda para masakit sa bayon. May edad na. Alam, madaling pagsabihan yung bata. Kasi may willing na siyang makinig. Pero yung mga may edad na, pagsabihan mo, ikaw pa yung masama. Amen. Amen. Yung mga may edad na, pangaralan mo, ikaw pa yung masama. Kaya paano tayo matututo at lumago kasama ng pagtanda natin? Sa salita ng Diyos, kung gayong wala tayong willingness na makinig, wala tayong willingness na matuto, at higit sa lahat, wala tayong dalisay na puso na katulad ng bata.
Ang lagi natin sinasabi na bilang isang taong matured, may edad na, ay marami tayong mga isipin sa buhay. Sa tingin niyo yung kaya mga bata, wala nang iniisip. Kaya ng mga bata ngayon, wala pa kayong iniisip. Totoo lang yung mga bata meron na iniisip. Lagi yung iniisip ko, paano siya makapaglaro araw-araw. Kaya nga umiiyakin pag hindi ko pinaglalaro. Hinahanap niya yung kanyang magulang kapag hindi niya makita. Kapag mayroon siyang problema, umiiyak yung bata, hinahanap niya yung magulang niya. Kapag mayroon siyang gusto sa buhay, kung may gusto yung bata, umiiyak yun, tapos hinahanap niya yung mga magulang. Mga kapatid, yun yung isang bagay na nawala din sa atin. Kapag sa tingin natin mayroong kulang sa buhay natin, ano yung ginagawa natin? Kapag mayroon tayong problema, kapag mayroong nawala sa buhay natin, ano ginagawa natin? Minsan dinadaan natin sa Panginoon yung mga problema natin. Sino ba yung ating magulang? Sino ba yung may kakayanang punan yung kakulangan natin sa buhay? Ang Diyos, mga kapatid. Kapag ang bata mayroong discomfort sa kanyang sarili, pag-feel niya na unsafe niya, umiyak yan at hinahanap yung magulang. Sana ganun din tayo. Kapag mayroon tayong sa feeling sa pakiramdam natin, mayroong discomfort, mayroong mga problema, mayroong kakulangan, sana maging katulad din tayo ng bata na hinahanap na yung kanyang mga magulang. Sana ganun din tayo na kapag mayroong kakulangan sa buhay natin, mayroong discomfort tayo, hanapin natin yung Diyos bilang magulang natin. Kadalasan kasi kapag may problema, minsan dinadaan natin sa ibong. Lalo na kapag may problema tayo sa ating kapwa, dinadaan natin sa sama ng loob at galit. Minsan may mga bata kapag inaaway, pumupunta sa kanyang nanay at nagsusunod, nanay, inaaway ako ng ganito, nanay, inaaway ako ng ganyan. Nanay, sinasaktan ako, di ganito, di ganyan. Di ba hinahanap niya yung kanyang mga magulang? Sa atin, pag mayroon tayong kaaway, yun yung ginagawa natin, dinadaan muna natin sa painom-inom. Tapos pag medyo nalasing-lasing na, magdadala na nakita at nasuburin. So pag mayroon tayong problema, dinadaan natin sa nervyos, pag-overthink, stress sa buhay. Rather than hinahanap natin ng Diyos. Pumapanig sa kanyang tahanan at ipanalangin ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman sa Panginoon. Kaya sa mga aral na ipinapahayag ng ating Panginoon, sabi ni Kristo, dapat nararapat ng isang bata na pumanhik sa kanyang ama upang patuloy na pakinggan ang mga salita ng Diyos at sabihin ang lahat na mayroon sa kanyang sarili. Sana ganun tayo mag-isip, mga kapatid, na sa tuwing tayo may problema, huwag natin idaan sa anumang bagay, lalo tigit huwag natin sarilinin. Kaya minsan, hindi na makausap ng matino sa kakaisip. Kaya kung mayroon tayong kakulangan, we must go to the church and pray. Yun lang naman ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Kahit gaano pa tayo katanda, ang tingin sa atin ng Diyos ay mga anak. At hindi nagbabago yun. Kahit gaano tayo kamakasalanan, ang tingin sa atin ng Diyos ay mga anak at hindi nagbabago yun. Kaya mga kapatid, sa tuwing may roong kakulangan sa buhay natin, sa tuwing nabibigatan tayo sa buhay natin, sa tuwing may sama ng loob na nalahan sa ating puso, hanapin natin ang Diyos. Nakatulad ng isang bata na kapag hindi komportable sa kanyang sarili, hinahanap ang kanyang magulang. Amen. Amen. Kaya ating bigyan pansin ang aral ng pagiging isang bata ni Jesus na hindi lamang dalisin ng kabutihan, kundi iniuturo sa atin na minsan din tayo nagiging bata at huwag na huwag natin kalimutan
ang mga mabubuting bagay na mayroon tayo nung tayong bata pa upang sa ngayon, ito rin ay magamit natin sa paggawa ng kabutihan at patuloy na pananampalataya sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng nililiit at nililikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo. Bukod na anak ng Diyos na mula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay binanak siya ni Mariang Birhen na naging tao. Ibinako sa kusa ng alam sa ating panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at nilibig. At muli na buhay sa ilang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama. At muli karating ng malalahati upang umana ng mga buhay ng mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon ng pagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at nilalwalhating kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isa, banal, katolik at apostolika. Naniniwala tayo sa Diyos magbigyan sa pagpatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin. Sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Niño, buwala ng kabataan, pagtuunan natin ang ating kabataan at ipanalangin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, pakadingin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakadingin mo ang aming panalangin. Nawa ang buong simbahan sa pamumuno ng Obispo Maximo Joel Corrales, ating Obispo, Right Reverend Arnold Damayan, at mga pari, Reverend Father Roy James Simongala, ay magpamalas ng natatanging praktikal na pagkalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Nawa lumugo ang ating kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng mga tunay na pagpapahalagang Pilipino. Manalangin tayo. Panginoon, makatingin mo ang aming panalangin. Nawa lahat ng deboto ng Santo Niño ay magtamo kay Jesus ng inspirasyong magpalago ng kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, makatingin mo ang aming panalangin. Nawa lahat ng guro at ang media, practitioners ay makatulong sa pagtikintal sa ating kabataan ng mga tunay na pagpapahalaga at makaganyak sa kanilang magsabuhay ng mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, makatingin mo ang aming panalangin. Nawa alagaan ng lahat ng Kristiyanong magulang ang kanilang mga anak tulad ng pag-aalaga ni Maria at Jose kay Jesus, at tulutan nawang ang hubog silang maging mabubuting mamamayan at mga masisigasig na kasabi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, makatingin mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob ng iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kaarawan na sina Roger Frias, Kevin Medina, Father Randy Madhos, Maria Liana Cabral, Princess Pelaez, Kate Angel Cabilaya, at Romero Ricanya. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kabagaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, makatingin mo ang aming panalangin.
Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, lalong-lalo na si George Rianzares. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pakatigin mo ang aming panalangin. Nawa tulad ng batang si Jesus sa Ebanghelyo ngayon, tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsasabuhay ng mensahe nito. Manalangin tayo. Panginoon, pakatigin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-isang kadawa, pinyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapal. Ang kapayapaan ko na sinawang sumainyo. Ang kapayapaan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Isuligyo. Buong katalagdog na Ginoo na ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at tumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aaral.